lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung Pag-ibig website. Dalawa yung lalabas dyan guys, itong pagibigfund.gov.ph at itong isang pagibigfundservices.com. Piliin lang natin itong pagibigfundservices.com. Then, dito sa may box, click nyo lang yan. Then, click proceed. Dito kung may account na kayo, so login lang kayo. Pag once naman na wala pa kayong account online, pero may Pag-ibig na kayo, so create account lang kayo. Pero kung halimbawa, wala pa kayong Pag-ibig number, so dito kayo sa Be a Member. Then, click register. Click continue. Dito na tayo sa membership registration. Dito, lagay nyo lang yung inyong apelyido, pangalan, at middle name. Pero sa mga walang middle name, so lagyan nyo ng check or click nyo tong box. Ayan. Pag click nyo yung box, magkaroon yan ng check. Hindi na kayo hanapan ng middle name. So, para lang yan sa mga walang middle name. And next is, lagay nyo lang yung name extension ninyo kung may name extension kayo or suffix. Next is your birth date. So, kung kailan kayo pinanganak, kung anong month, date, at saka year. Next is your mobile number. Ito, Philippines. So, huwag nyo na yung baguhin dahil ang code ng Philippines is +63. Click nyo lang yan. Then, halimbawa, 0976, yung pinakauna sa number ninyo. So, yun yung piliin ninyo dito. Next is your mobile number. So, ano yung kasunod ng 0976? Yun yung ilagay ninyo dito. Next is your email address. So, kung ano yung updated or active na email address ninyo ngayon, yan yung ilagay nyo dyan. After nyan, kung ano yung nakalagay dito na code, so yan yung ilagay ninyo dito. Then, click register. Then, click send. Ngayon, magsisend ng OTP code si Pag-ibig sa inyo. Hintayin nyo lang. Ayan, ito na yung OTP code. OTP code is 1968. Click proceed. Ayan. So, ito na yung personal details natin. Dito, lagay lang natin kung ano yung apelyido ng papa natin. Pangalan niya. Name extension niya. Middle name niya. Halimbawa, walang middle name yung papa ninyo. So, click nyo lang tong my box para hindi siya applicable sa inyo. Hindi kayo hanapan ng middle name. Next is your mother. Lagay nyo lang dito yung apelyido ng mama ninyo sa pagkadalaga. Pangalan niya. Name extension niya if meron. At middle name niya if meron. Kung wala, so ganun din. Click nyo lang tong my box. Next naman is the spouse name. So, kung halimbawa, wala naman kayong spouse, so pwede nyong hindi lagyan yung mga details na andyan. So, skip nyo lang yan. Next naman is the member's name. So, kung ano yung nakalagay sa inyong birth certificate, so dapat yan yung nailagay nyo dito. Dapat match yung birth certificate niyo sa record nyo kay Pag-ibig. Then, nakalagay din dito, check if same as above. So, kung ano yung nilagay nyo dun sa taas or sa pag-fill out nyo kanina, so kung i-click nyo yung my box, so automatic ma-fill out nyan. Click natin yan. Ayan, so yan yung pinilapan natin kanina na details. Ayan, so di na tayo mag-type dyan dahil check if same as above. So, parehas lang naman yung pangalan natin na fill out kanina as appearing in our birth certificate. Ngayon, dito sa baba, ano nga ba yung sex ninyo? Click natin yan. Kung kayo'y babae, piliin lang natin yung female. Citizen, so kung Pilipino, okay na yan. Place of birth, kung sa Philippines, so okay na yan. Next is the region. Next is city or municipality. Next na is marital status. Click natin yung marital status. Kung kayo ay single or unmarried, click natin yan. Yan piliin natin. Ayan.
Next naman is your height. So, dapat yung height ninyo is naka-centimeter. Kung hindi nyo alam yung centimeter ng height ninyo, so pwede namang i-search nyo muna. Mag-convert muna kayo from feet to centimeter kung ilang centimeter yung height ninyo. Next is the weight. So, naka-kilogram naman ito. Halimbawa, yung ano ninyo is 47. Next naman is the prominent distinguishing facial feature. Halimbawa, may scars kayo sa mukha or kaya may nunal kayo sa mukha, so lagay nyo lang dito kung meron. Pero kung wala naman, so skip nyo lang. Dito sa frequency of membership savings, ayan, click natin to. So, gaano kadalas kayo makapag-save dito kay Pag-ibig? So, kung monthly ba or quarterly ba? Try na lang natin, quarterly tayo makapaghulog. Next naman is kung may CRN na kayo, so lagay nyo CRN nyo dito. Kung may TIN number kayo, kung may SSS number kayo, GSIS number, at saka kung employed kayo, lagay nyo lang din yung employee number ninyo. Kung halimbawa, wala kayo dito ni kahit isa, so pwede naman skip nyo lang yan dahil yan is optional lamang. Ngayon, click na natin tong proceed. Then, dito na tayo sa permanent address. Kung kayo ay nasa country ng Philippines, so huwag nyo na baguhin, okay na yan. Lagay nyo na lang dito kung ano yung applicable sa inyo. Halimbawa, may unit number or room number or floor number, building name, lot number, block number, phase number, house number, street name, at saka subdivision. Kung ano lang yung applicable na meron sa address ninyo, so yun yung lagyan ninyo. Next naman is kung anong region, kung anong city or municipality, kung anong barangay, at zip code. Then dito, kung halimbawa parehas lang yung address ninyo sa permanent address ninyo at yung inyong present address is parehas lamang, is click nyo lang tong my box para di na kayo mag-fill out ulit. Click nyo lang itong my box. Dito na tayo sa preferred mailing address. So, kahit alin sa dalawa dito ang piliin niyo is same lang din naman dahil parehas yung address na nilagay natin. Ayan. Ngayon, click proceed na. Dito na tayo sa contact details. Dito, lagay nyo lang yung home number ninyo if meron. So, area code, telephone number, pag applicable sa inyo. Ganon din sa business number, trunk line. Huwag nyo lagyan if hindi applicable sa inyo. Ngayon, click na natin yung proceed. Dito na tayo sa present employment details. Occupational status, click natin yan. Halimbawa kayo ay employed, so piliin niyo to. Halimbawa hindi pa kayo employed sa ngayon, so piliin niyo tong unemployed, not yet employed. Click natin yan. Pag once naman na first time job seekers kayo, halimbawa kakagraduate nyo lang, then ngayon mag-apply na kayo ng work. So first time ninyong maghahanap ng work or magkakaroon ng trabaho after nyo graduate. So click nyo lang tong my box. Pag click nyo tong my box, so hindi na kayo hahanapan ng membership category. Pag in-uncheck nyo yan, hanapan kayo ng membership category kung anong klaseng category kayo. So, kung kayo ba ay OFW, employed ba kayo sa private, employed ba kayo sa government, or kung voluntary kayo, anong klaseng voluntary kayo. Para naman sa mga gustong maging voluntary member kay Pag-ibig kahit kayo ay hindi employed at gusto nyong maghulog or mag-invest kay Pag-ibig, so pwede naman kayo magiging voluntary member. Piliin lang natin tong nasa baba, others, voluntary. Click natin yan. Then, specify ninyo. Pag once naman na employed yung pinili ninyo, so dito, hahanapan kayo ng mga employment date, ayan, employment status, employer or business name. So, kung hindi yan applicable sa inyo, wag nyo nang lagyan. Again, kung kayo ay employed, ilagay nyo din dito yung employer or business address. Click nyo na itong proceed.
Next naman is previous employment from date of Pag-ibig membership. Halimbawa, may mga employer na kayo, so add previous employment lang kayo. Pero kung halimbawa ayaw nyo lagyan or kaya wala pa kayong previous employment, so skip nyo lang yan. Click nyo lang tong proceed. Dito naman tayo sa beneficiaries. So kung gusto nyo maglagay ng mga beneficiaries ninyo, so lagyan nyo lang, click nyo lang itong add here's. Pero kung halimbawa ayaw nyo nang lagyan, click nyo na itong proceed. So, dito na tayo sa preview. So, double check nyo yung information. Kung tama ba yung mga nailagay nyong information. Kung may i-edit pa kayo, click nyo muna tong update. Pero kung tama naman lahat, scroll nyo na sa pinakababa. Ayan. So, sa pinakababa, click nyo lang itong proceed. Then, dito sa may box, click nyo lang to. Pag may check na, okay na yan. Click nyo na itong submit registration. Click submit ulit. Ayan. Pag may lumabas na ganito, click nyo itong my box. Click proceed. Ayan guys, you have successfully registered to Pag-ibig Fund. Congratulations. So, may ano na tayo, registration tracking number or RTN. Ayan, so take note natin yung RTN number natin. So, screenshot natin to. Then is ito yung katibayan na nakapagpa-register na tayo sa Pag-ibig. So, itong registration na ito or tracking number na ito yung mag-facilitate para sa issuance ng ating Pag-ibig membership ID number. Ayan, makatanggap tayo ng your online membership registration has been successfully submitted with our RTN. Ayan. Ngayon, dahil may RTN na tayo, so maghintay na lamang tayo ng update na galing kay Pag-ibig para sa ating MID number. So, mag-i-email or text si Pag-ibig sa atin para sa ating permanent na Pag-ibig number. Yung RTN din na yan, so it's a tracking number na pwede natin din ma-check online ang ating MID number pag applicable na. Ayan guys, naka-receive na ako ng email ni Pag-ibig. So, open natin yan. Nakalagay dito, Virtual Pag-ibig Membership Registration. So, congratulations, you have been successfully registered to Pag-ibig Fund using our Virtual Pag-ibig platform. So, andito na rin ulit yung ating RTN registration tracking number. Dito, nakalagay na rin na you can now pay your premium or membership contribution using this number. Ayan, so pwede na daw tayong makapagbayad ng ating contribution. Ngayon, para makuha natin yung ating MID number online, so halimbawa hindi na nag-email si Pag-ibig sa inyo, so check natin yung ating Pag-ibig MID number kung applicable na ba ito online. Ngayon, copy natin tong RTN number natin. Open natin yung ating Google search. Ayan, Google search sa ating cellphone. Click natin yan. Dito, i-search lang natin yung Pag-ibig website. Then, lalabas na agad itong pagibigfundservices.com. Yan yung i-click natin. Ayan, ma-redirect tayo sa mismong Pag-ibig website. Click natin tong my box. Then, pag may check na, okay na yan. Click proceed. Then, click lang natin dito yung be a member. Then, verify lang natin yung ating MID number. Click natin yan. Ayan. So, dito, lagay lang natin yung ating registration tracking number. Next is kung anong apelyido ninyo at saka kung anong date of birth. Click submit. Ayan. So, pagka-click nyo ng submit, lalabas na agad yung ating permanent MID number. So, screenshot natin. Ayan. So, ayan guys, may Pag-ibig
membership ID number na tayo. So, pwede na tayong makapaghulog ng ating monthly contribution kay Pag-ibig. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong Pag-ibig number online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!